So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 7 and our topic is all about narinig mo na ba yung pre-tribulation rapture? So, our concept is all about pre-tribulation rapture. So, ito ay isang katuruan na nagsabing lalala ang kalagayan ng mundo, maghahari ang kasamaan at lilitaw ang Antikristo. So, bago pa dumating ang matinding kapighatian, Great Tribulation, mananampalataya ay lihim na kukunin ni Kristo, which is yung rapture, upang iligtas sila mula sa darating na poot at paghuhukom sa mundo. So, ang tunay na mananampalataya ay dadalhin sa langit at hindi maranasan ng matinding kapighatian. Ang pananaw na ito ay nagbibigay diin sa pag-iwas sa paghihirap kaysa sa pananatiling tapat sa gitna nito. So our Bible readings for today is 1 Thessalonians chapter 14, chapter 4, again, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, ASND version. So pagkatapos tayong mga buhay pa at naiwan ay isasama sa kanila upang salubungin ng Panginoon sa alapaap. Sa ganitong paraan, makakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is pre-tribulationism teaches that the world is getting worse and worse, whereas the Bible teaches the opposite. So, naniniwala ang Petriview na pababa ng pababa ang kalagayan ng mundo, ngunit ituturo ng Biblia na ang kaharian ng Diyos ay lumalago sa mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, kaliwanag ni Kristo ay hindi natatalo ng dilim, kundi patuloy na lumalaganap. Second is pre-tribulationism teaches that the nation will turn to Antichrist, whereas the Bible teaches that the nation will turn to Christ. So, ayon sa pre-trib, mapapailalim ang mga bansa sa Antikristo, ngunit itinuturo ng Biblia na ang lahat ng bansa ay magpupuri at susunod kay Kristo sa huli. So, ang dakilang komisyon ay tiyak na magtatagumpay. And lastly is pre-tribulationism teaches that the rapture is the blessed hope, whereas the Bible teaches that Christ's return is the blessed hope. So, ang pag-asa ng mga Antikristo ay hindi lamang ang rapture, kundi ang pagbabalik ng Panginoon sa kapangyarihan at kawalhatian upang itatag ang kanyang kaharian. So, si Jesus mismo, hindi ang pag-iwas sa hirap ang ating pinagpapala at inaasahang pag-asa. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is believe in the power of the gospel to transform lives, family, communities, and nation. So, ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa personal na kaligtasan, kundi para rin sa kabuuang pagbabago ng lipunan. So, dapat tayong manalig na kayang baguhin ng Diyos sa mga tao, pamilya, at buong bansa. Second is believe the prophetic nature of the Great Commission that all nations will obey Christ. So, hindi imposibleng ang mga bansa ay yumuko kay Kristo dahil ito ay pinangako sa kasulatan. Ang misyon ng simbahan ay hindi bigo, kundi siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng Diyos. And last is believe that the return of Christ is our blessed hope. It is the completion of redemption. So, yung pagbabalik ni Kristo ang kaganapan ng ating pag-asa dahil ito ang araw ng ganap na pagtubos at pagwawakas sa kasamaan. So, dapat tayong mamuhay sa panabik at paghahanda sa kanyang pagbabalik. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion, and our discussion talks about what is the importance of believing in the power of the gospel to transform the world. So, para sa akin kasi, yung kahalagahan ng paniniwala o paniwalaan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa pagbago ng mundo is dahil ito yung layunin ng Diyos na ang lahat ng bagay ay mapailalim kay Kristo. So, hindi lang tayo niligtas para sa langit, kundi upang maging bahagi ng kanyang misyon na baguhin ang sangkatauhan. So, kapag naniwala tayo sa kapangyarihan ng ebanghelyo, hindi tayo magiging pesimista, kundi aktibong kalahok sa gawain ng Diyos sa mundo. So, pinapakita nito na kahit sa gitna ng kahirapan o kasamaan, may pag-asa at may direksyon ng kasaysayan at ito ay patungo sa tagumpay ni Kristo. So, ngayon naman po ilalahad ko ang aking natutunan sa ating devotion ngayong araw. So, natutunan ko po at naunawaan ko na ang tunay na pag-asa hindi pag-iwas sa pagdurusa, kundi ang pagbabalik ni Kristo na magtatag ng kanyang katwiran sa buong mundo. So, syempre, napag-isipan ko rin na dapat
tayong tumingin sa ebanghelyo bilang makapangyarihang instrumento ng pagbabago. So, hindi lang sa personal na buhay syempre, kundi dapat sa buong lipunan. So, dapat pipiliin nating ipamuhay at ipahayag ang ebanghelyo sa araw-araw dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan nito ay makakita tayo ng pagbabago sa ating pamilya, komunidad at bayan. So, ngayon naman po, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa pag-asang dala ng iyong pagbabalik at ang iyong ebanghelyo. Lord God, palakasin niyo po ang aming pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ang Diyos na gumagawa ng bago at nagdadala ng tagumpay. Lord God, turuan mo po kaming mamuhay ng may pag-asa, pananabik at aktibong pakikiisa sa iyong misyon sa mundo. Lord God, gamitin mo po kami upang ipahayag ang katotohanan at liwanag ni Kristo sa lahat ng tao. So, sa pangalan ni Jesus, Amen.